Okay, welcome po sa aking YouTube channel. So ngayon po ay mag-update tayo. Ito po ay tungkol sa registration po ng ating mga Wi-Fi. So marami pong nagko-comment at nagtatanong sa akin, nagkakaroon po sila ng problema tungkol po sa OTP. So hindi po sila makareceive ng OTP number na galing po kay Smart. So kapag sila po ay nagre-rehistro ng kanilang mga Wi-Fi, sa SIM registration ay hindi po sila makareceive ng OTP number. So kahit daw umabot na ng 24 hours o higit pa ay wala daw silang ma-receive na OTP number. So yun po ang kanilang problema. So ngayon ay susubukan natin yan gawin para malaman natin kung talagang matagal ba magbigay ng OTP number si Smart o abutin ba tayo ng 24 hours or ilang oras. So ngayon ay susubukan natin magrehistro ng Wi-Fi sa SIM registration para malaman natin kung ano ba yung problema. At ituturo ko rin dito kung paano ako magrehistro ng SIM card sa SIM registration. Alright, so ito yung aking Wi-Fi. So, ito yung ating i-rehistro. Okay? So, ang kailangan lang natin ay cellphone. Isang cellphone. Para yung SIM card po ng Wi-Fi ay ililipat po natin dito sa cellphone. So, dito po tayo magre-rehistro ng SIM card ng Wi-Fi doon po sa SIM registration. So, mas madali po kasing magrehistro kapag yung pong number o yung SIM card ng Wi-Fi ay ililipat nyo po dito sa inyong mga cellphone. So, mas mabilis po makareceive ng OTP number. So, ngayon ay tuloy tayo para malaman natin kung ano ba talaga ang mangyayari kapag ako o tayo ay nagrehistro sa SIM registration. Alright, so bago ang lahat ay huwag kalimutan po na subscribe ang aking YouTube channel. So, pindutin nyo na po itong subscribe button sa baba dahil sa isang pindot nyo ay napakalaking tulong po nang nagawa ninyo para sa akin. Okay, proceed na po tayo sa ating tutorial. Okay, proceed po tayo sa ating pagre-register ng SIM card registration ng ating Wi-Fi. So, ito po yung aking Wi-Fi. So, ang SIM card po nito ay nilipat ko po dito sa aking cellphone. Para na sa ganoon po ay ma-receive ko ng mabilis yung OTP number. At dito rin po ay prepared ko na i-register kapag yung SIM card ng Wi-Fi nakalagay sa cellphone ko. So, hindi pa ako nahihirapan. So, yung SIM card dito ay tinanggal ko na at nilagay ko po dito sa aking cellphone. So, doon sa mga bagong biling Wi-Fi, kapag kayo bumili nito, ang sinasabi ng dealer o yung pinagbilhan ninyo ng Wi-Fi ay kapag nawala o natanggal yung sticker nito, ay mawawalan po ng warranty yung inyong Wi-Fi. So, sa akin po ay hindi na po importante yun kasi 7 days replacement lang po ang nangyayari kapag sira lang naman po yung Wi-Fi. So, kapag ibang ang problema ay hindi naman na po nila yan tinatanggap. So, ang Wi-Fi naman po ay bihira naman po masira yan. Okay. So, inuulit ko, ang SIM card ng Wi-Fi ko ay nilagay ko sa cellphone ko. So, ngayon ay pupunta tayo ngayon sa Chrome. So, yung Wi-Fi po ay kahit ganito na. So, hindi na nyo kailangang isaksak o i-plug sa outlet o buhayin pa. Hindi na. So, proceed na po tayo sa Chrome. Pindutin po natin yung Chrome. So, ang gagawin po natin ay magre-register tayo ng SIM card ng Wi-Fi sa SIM registration para ma-activate po ang ating Wi-Fi.
So i-type po natin. So ang Smart SIM registration. So meron na po dito. Click po natin yan. Right, Smart SIM registration. Pindutin po ulit natin. Okay, so ngayon ay mapupunta tayo dito. So roll up nyo lang po. So makikita nyo po itong enter mobile number na to. So dito po, ang ilalagay po ninyo ay ang inyong personal number o yung ginagamit nyong cellphone number. So siguro po yung iba, kaya hindi po nakaka-receive ng OTP, ang nilalagay dito ay number ng Wi-Fi na i-register nila. So mali po yun, hindi po kayo makaka-receive ng OTP number kapag Wi-Fi number po nilagay nyo dito. So kailangan po ay yung cellphone number nyo ang ilalagay dito, at kailangan po yung inyong cellphone number na ilalagay dito ay naka-open po o nakalagay din dito sa cellphone nyo o sa iba mang cellphone na hawak ninyo. Okay, so ngayon ay ilalagay ko na yung aking number. So ang kasunod po ay 9 kasi meron na pong plus 63. So 9 na po ang ilalagay natin. 943228624. So ito po yung aking number. So pwede nyo akong i-text dyan. Joke lang. So alright. Kaya po yung cellphone number ang nilagay natin dito para ma-receive natin dito yung OTP number. Kung saan man po nakasalang itong cellphone number na ito, ay doon po ninyo marireceive yung ipapadala ni Smart na OTP number. Okay, so ngayon, subukan natin. Kasi sabi ng iba ay 24 hours na, hindi pa sila nakaka-receive ng OTP number. Ngayon, susubukan natin kung gaano nga ba katagal. Okay, so ngayon, kapag nailagay nyo na yan, pindutin nyo po itong empty box. Yan, nagkulay green ha. So ngayon, pindutin po natin itong send OTP. Ngayon malalaman natin kung talagang matagal ba talaga makareceive ng OTP number. So subukan natin dito. Alright. So napakabilis. Ito na. Oh. Ito na. Ito na yung OTP number na hinihintay natin. So wala pang kalahating minuto ay na-receive na natin yung OTP number. So hindi na tayo umabot ng 24 oras o ilang oras man. So hindi ko alam doon sa iba kung bakit natatagalan. Dito naman sa akin ay wala pang kalahating minuto ay nare-receive ko na yung OTP number. So ngayon subukan natin 727363. So back tayo. 727363. Yung OTP number ay dito nyo po ilalagay. 726273. Tama ba? Alright? So ngayon ay i-click natin itong verify OTP. Okay, mali yung ano ko. So tingnan ko lang kung alin ba yung tama. 727363. 72. Ano ba yan? 7363. 727363. Alright, so may oras po. Kapag naabot po kayo ng 0 ay magbabago po yan. So kailangan pindutin na po natin para hindi na tayo umulit. Alright. So yung sabi dito, your mobile number is already registered.
So kaya po ganito yung lumabas ay nakaregister na po itong number na ito sa SIM registration. Kaya ganito po yung lumabas. So kung mga baguhan, mga bagong bili, hindi pa nakaregister, ay hindi po ganito yung lalabas. Ang lalabas po dyan ay yung fill-upan po ng inyong details. Okay. Alright, so ganun lang. So napakabilis lang naman. So hindi tayo natagalan at nakuha agad natin o na-receive agad natin yung OTP number. Alright, so yun na nga at natapos na tayo sa ating pagre-rehistro ng ating SIM card number ng ating Wi-Fi. So nakita nyo naman kung gaano kabilis makareceive ng OTP number. Hindi ko lang alam doon sa iba kung bakit nangyayari sa kanila yon. So hindi ko rin kasi hindi naman nangyayari sa akin at wala akong na-experience na ganon. So kasi sa akin ang nangyayari ay mabilis naman ako makareceive ng OTP number. So siguro yung iba ay talagang nagkakamali lang ng kanilang mga setup sa pagre-rehistro ng kanilang SIM card, kaya nagkakaroon sila ng problema o delay na makareceive sila ng OTP number. Alright, kung nagustuhan niyo po ang aking video ay subscribe na po kayo sa aking YouTube channel at God bless po sa inyong lahat. Marami po